What's up mga mamsies? Mami Rapi here with the Gracies. And welcome to our channel. Today, Monday here in Lebanon. And thanks God. Ayan. Makulimlim ang panahon. Ito si Nora. Papasok na sa school. Nitay lang namin ang kanyang bus. Nana, let's go out. Yala. Mamaya mo na panoorin si Maui. Ayan. She's going for school now. Patay natin ilaw, baby. Oh, Siemens. What happened to you? Bus is not there. But we are coming. They're coming. So, expected that this week na mag-i-snow na, babagsak ang snow, maybe Wednesday or Thursday. Or maybe tomorrow. Woo! You like the snow, baby? Yes. Yan. Pag nag-snow kasi dito, kinakancel nila ang My hands are cold. My hands are cold. Yeah, I know, baby. Kinakancel nila ang classes pagka may snow kasi para siyang bagyo sa atin. So, nasa ano pa lang, kinakancel na nila. Gabi pa lang, nagde-declare na sila ng walang pasok. So, maybe tomorrow, ayan na yung bus mo! Halika na! Yeah! Go, go, go! Make it look shiny. Bye, Nana! Bye, baby! Yay! Ayan, napakakulimlim ng panahon. Nakita niyo yung garden namin? Oh. Oh. O, diba? Na dapat tuyong-tuyo sila, pero namulaklak ang garden. Nakakatakot ang weather ngayon, diba? Ayan, kuha muna tayo ng kahoy kasi para sa loob ng bahay. Ay. Ang dilim, wait. Ay, nakapagpasok na ako ng mga kahoy para dito sa sala. Tapos, nakuha ko na rin yung mga maliliit para naman sa kwarto mamayang gabi. Mamaya ko na lang siya ipapasok. Unahin ko muna itong paglilinis dito sa sala kasi it's been a week na nung nag-vacuum ako, nag-blower ako. So, kailangan ko na siyang ulitin. So, yun lang. Baka mamaya, paggising ni Firas, ni Habibi, dumaan kami sa school ni Nora kasi nagkaroon ng meeting ang mga parents, parang PTA nila, na magbibigay ng ambag yung mga parents para sa heater naman doon sa school. Meron ng mga heater doon, kaya lang yung de gasolina ba. So, since nasa public school si Nora, walang pondo, di ba? Hindi ganun ang pondo ng school pagdating sa mga facilities nila. So, mag-aambag-ambag ang mga parents para pambili ng gasolina para doon sa kanilang heater. So, hindi ko alam kung anong plano nila. Kung ngayon kami pupunta or bukas. Kasi ngayon din, I'm planning to go to one of my friend. Actually, Filipina rin siya. Filipina rin siya. And napangasawa niya is taga dito din sa village. All of a sudden, bigla na lang
bila kami nagkakilala. Pero kaya pala hindi siya kilala dito kasi naka-base sila sa Dubai. Tapos yung family nung napangasawa niya, nandito lang, malapit lang din dito sa bahay. Walking distance lang. So, nung nakita kami one time ng festival, kung mapapanood niyo yun, ng festival dito sa may village. Doon kami nagkakilala. Siya yung nag-approach sa akin na kung Filipina daw ba ako. Sabi ko, yes. Sabi ko ganun. Kasi hindi siya mukhang Filipine. Siya ng feature niya, pero hindi siya mukhang Filipino. Kasi medyo singkit siya nung nakita ko siya. Tapos, yun nga, nung nagtagalog na siya, ay sabi ko, nga legit Filipina nga. Diba? So, yun, nag-share kami ng contact numbers. Tapos, hindi rin pala sila madalas dito nag-i-stay dito sa May Mountain. Kasi, madalas sila dun sa south. So, ayun. So, mag-start mo muna ako mag-over. Okay? Samahan niyo ko. Tapos na akong linis dito sa sala. Ngayon naman, yung aking nilabahan. Tutupiin ko, ayusin ko. Diba? Dito ko siya nilalagay sa kwarto ni Nora. Hi! I'm here now sa school ni Nora. Ayan, dalawin muna natin siya. Puntahan muna natin, check natin kung ano kanyang ginagawa. See you later. Go to the line. Go to the line. Sabi, you have a star? Good job, Okay, kiss me, mama. I can take you. See, I can hear. Yalla, finish. Finish. Yalla, bye. Bye. Bye-bye. Ayan, binigyan ni Nora yung pagkain niya. Diba? Kainin ko na. Nakakatuwa yung mga bata. Yung mga anak-anak ng mga kaibigan niyo, nakita ko. Lahat nagsikis sa akin. Ngayon, pati yung mga classmate nila ngayon, nagsipag-kiss sa akin. Natutuwa sila. Nagulat ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga bata. Pero miss na miss nila ako, diba? Hindi ko na nag-take ng video. Pero yeah, maglalakad na lang ako. Dadaan ako nga rin si ate. Si ate Vivian. Yung ating Filipina friend here dito sa ate. Ang lamig. Makulimlim pa. Lamig-lamig. Grabe. Napakain tuloy ako. Ayan, dumaan ako sa shop ng tita ni Firas. Nag-Arabic na, paunti-unti na ako natututong mag-Arabic sa kanila. Kasi diba, wala akong option kasi hindi sila marunong mag-English. So, talagang forced to speak and learn Arabic tayo. Pero hindi na ako nag-video ng ganun kasi sobrang nakakahiya naman, diba? Kailangan may permission tayo. Ayan. Ay, ayan, nakikita ko yung mga yung mountain dito.
Nagyayelo na. Yan, oh, diba? Yung ibang part ng bundok may yelo. But siguro this time, yan, this week, talagang mag-snowfall ng konti. Kasi sobrang lamig. Hindi nakikita nyo ba yung yelo? Kasi nakamuusok. Hindi ganong kita yata. Ayan. Lakad muna tayo kasi walking distance lang naman yung bahay nung friend natin. Ayan. We'll check din kung pwede natin siyang i-vlog. Pagka hindi, okay lang. Diba? Next time. Yeah. Malapit na ako. Ako sa tapat ng bahay nila. Kaya lang, kanina pa ako nagdo-doorbell, walang sumasagot. Pero sabi niya kasi na dito lang siya sa bahay. Kung yung pusa, merong cute, may damit. Hindi ko alam kung kaninong pusa ito. Oh, dito na ako sa bahay mo. Pero hindi ka sumasagot. Kanina pa ako nagdo-doorbell, walang sumasagot. Ayan. Ate V? Ang hirap kumatok, ang tigas ng pinto. Ang sakit sa kamay. Pagka mga 5 minutes wala pa, balik na ako sa bahay. Uwi na ako. Ang lamig kaya. It's just bad luck. Kasi tagal natin naghihintay. Walang sumasagot. So, I decided na umuwi na lang. Total walking distance lang naman dito sa bahay. But, if in case, mamayang gabi, ayain ko na lang si Habibi mag-drop by sa kanila pagdating niya galing work kung okay lang sa kanya. Or, if not, tomorrow na lang puntahan ko siya. So, nakakaloka yung bahay nila. Merong elevator. Ang laki, malaki bahay nila sobra. Ang laki-laki ng bahay nila. Kaya pala sabi niya, gusto niya maghanap ng tawag dito, ng mag-i-stay-in na mag-aalaga ng bahay nila. Ayaw niya na ng ibang lahi kasi nga, hindi naaalagaan yung mga gamit. Eh, hindi naman sila madalas nandito. So, siguro, baka magtanong din siya kung may nakilala ko or what. Pero, hindi ko rin alam. Ayokong mag-suggest. Diba? Ayan. Daan lang tayo sa store sandali. Kasi wala nang tinapay sinura. Bibili muna ako ng tinapay. Ayan. Dito na ako sa bahay. No? Tumawag na siya. Nasa baba pala sila, at wala siyang wifi doon at hindi rin kumakagat yung data. So, hindi pala niya nare-receive yung aking mga message. Sabi ko, anyhow, okay lang ate Kako, babalik na lang kami mamayang gabi, Kako, kasi gusto rin naman ni Firas na mag-visit, mag-pay ng visit, sabi kong ganun. Para mamaya, okay rin yung magkakasama kami, di ba? Sabi ko, mamayang dinner na lang. Balik na lang kami mamaya doon. So, ngayon, ang gagawin ko, ano bang gagawin ko? Hindi, wala naman ako masyadong gagawin na ngayon. Ayoko munang humarap dito sa kusina. Magkakape lang muna. Gawa lang ako ng tea. Gawa lang ako ng tea para habang nagaganchilyo ko, 'di ba? Mainit ang tiyan.
So, mamaya na lang, nag-request naman na si Fira sa'kin. So, alam ko na lulutuin ko. Sabi niya, gusto ko yung corned beef na may patatas na niluto mo, tsaka garlic rice. My God. Si Habibi, adik sa sinangag. Gusto niya talaga sinangag nowadays. Hindi kasi maganda rin sa kanya dahil nga yung bawang, gustong-gusto niya yung bawang. Advice rin kasi ng doktor sa'min dito, magbawang kami kung meron kaming dish, damihan namin yung bawang para kasi 'di ba natural antibiotic ang bawang. So, kaya gustong-gusto niya. Ang sarap. Kasi galing ako sa labas, 'di ba, napakalamig. Alam mo yung gumuguhit yung init. Nung iniinom mo hanggang diyan. Sarap sa pakiramdam. So, ito na nga mga moms. Update tayo sa nagaganap ngayon dito. 'Di ba? Since nag-raise na ng ceasefire si I, at ang H, nagpupumilit pa rin pumunta dun sa border. Unfortunately, hindi sila basta-basta makakapasok dahil ang I, masugid pa rin nakabantay sa kilos ni H. So, ngayon, pinagbabantaan nila ngayon ang airport. Ang sabi ni I, according to the local news na pinanood namin, bantayan mabuti ng Lebanese military ang airport dahil through their airport through public transportation, nagpapasok ang nagpapasok ng pera ang H from Iran and from Turkey through the airport, through the public, from people from outside. So, once na may ginagamit na pera si H na pangbili ng mga firearms, hindi niya matitigil. More or less, baka magaya ang South sa Gaza. 'Di ba? But since we're still waiting for the proper step galing sa government, since they have the president. And so far, hindi pa rin sila nagkakasundo kung sino ba dapat ang humawak ng finance, ng security, ng mga ports, airport and seaport, di ba? So, napakalayo pa, nagtatalo-talo pa sila since ang government nila is by parliament. So, each leader, gusto nila, ito yung hawakan nila, ito yung hahawakan ko, yung kanya-kanya kasi sila ng agenda. So, ang mga Shia, ang parliament na under ng Shia, gusto nilang hawakan ng financial. Bakit? Para nga naman, yung pera, mga taxes na galing sa government, ay magamit ng H to sustain their living. Sabi nga ni Habibi, kasi meron siyang mga nakakausap na taga-South, which is siguro yung family na yon or may family member na a member ng H. They are living well. Hindi sila mahirap, as in may pera sila. Imagine niyo yun. Hindi mo, kayang-kaya nilang mabuhay ng, yung
yung papakain mo sa anak mo ay galing sa nakaw. Diba? Galing sa hindi mo pinaghirapan. Parang walang konsensya naman tong mga to. Diba? Parang, ayun yun yung, andun yung corruption talaga. So, ayun, anywhere, talagang hindi mawawala ang corruption. Kaya nga sinasabi ni Firas nun, kung nagkaroon lang kami ng strong na president gaya ni President Duterte, malamang kahit paano na ayos-ayos ang government ng Lebanon. Kaya lang daw, dahil nasa parliament system, sobrang hirap para sa kanila. At hindi maramdaman ng tao yung mga pagbabago. Ay, nako. Inshallah, matapos ng lahat, maiayos din kahit paunti-unti, di ba? Kasi, with regards sa country, hindi naman basta-basta yung pagbabago eh. It will take years para maayos mo ang isang sangay ng isang pamamahala. Di ba? So well, babalik muna ako sa aking panggaganchilyo. Ito na ang aking relaxing time. So, even nagre-relax ako, productive pa rin tayo. So, binabala kong gumawa ng cardigan para sa sarili ko. Kasi nga, since palamig na ng palamig, sobrang lamig na. At itong ginagawa ko, talagang medyo makapal. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa and yung finished product. And that will be all for me today. Hintayin ko na lang dumating si Nura. Later on, let's see kung ano yung magiging activity namin dahil it's Monday here. And for sure, meron siya mga assignment na dadali na naman. So, thanks God, okay si Nura sa school nung kanina binisita ko. And guys, thank you so much for watching our vlogs. And God bless you all. Give me a thumbs up on this video and keep on sharing our video. But keep on sharing our videos, and our comment section is open. If you have any questions or if you want kung ano yung gusto nyo or kung ano yung masasuggest nyo na gusto nyo makita dito sa Lebanon or anything na pwede namin i-share sa inyo na pwede namin gawin. Diba? And again, shout out pala sa aking mga viewers, si Ate Coralie Romero. Hello, Ate. Thank you so much for watching and sharing my videos. Always take care of yourself. God bless you. Health is wealth. Pagaling ka, okay? God bless you. And ang iyong family, ingat-ingat kayo dyan. Kay Kuya Toto at ang mga bata. Tapos, kay Esmeralda family. Hello, Doms! Hello, my friend! Miss you. Ang aking katrabaho sa call center before. And hope maging okay ng kalusugan mo. I'm always praying na maging okay ka. And si mama mo. Hi, tita! Shout out sa'yo, tita. Pagaling ka. Sabi ni Doms, nagkasakit ka raw. Lagi ko pinagdarasan na maging okay kayo ni Doms na taga dyan. Esmeralda family from Bicol. Thank you so much for watching. And syempre, ang aking mommy, si Mami Ena. And si Papu, si Rafael. Sabi ni Nana sa kanya, Papa L daw. Yan, si Papu. Share mo ang aking videos, okay? Ayan, manood kayo na manood. Miss nyo na si Nura, manood lang kayo sa akin. Charot. And also kay Gina, thank you. Thank you so much for watching. Also kay Marley. Salamat na. Thank you so much. And also kay, sino pa ba? Sa ating mga viewers, kay Annabel Cuevas. Thank you so much, sis, from Taguig. Thank you. Thank you so much for watching. Special mention. And also kay Cecil Pantig.
Hello, Cecil. Hello, Mom Shi. Thank you so much for watching. Alright, so next videos will be, I'll try to write down more of names sa ating mga masugid na manonood. Ayan. So, any question, you can comment down on the comment section and we'll try our very best to answer it. Alright? God bless you. See you all soon. Bye.